Anak-anak Horror Vlog, presenting another horror story. Like and follow. Ang kwentong ito ay tungkol kay Foreman, ang dating foreman ni Mark, at sa karanasan nila sa tinatawag nilang lutaw o lutang sa Mindanao. Taong 2000, bata pa nun si Mark ay nag-extra muna siya bilang construction worker sa Mindanao. Dahil maagang nakapag-asawa, kailangan niyang magtrabaho ng maaga upang may panggasto sa pamilya niya. Doon nakilala niya ang 40 years old na si Foreman. Hindi ko nalang babanggitin ang tunay na pangalan dahil buhay pa ito ngayon. Ayon sa kwento ni Mark, maloko daw talaga itong si Foreman at maraming alam sa mga kababalaghan. Pero hindi sila naniniwala dahil nga iniisip lang nila na baka nagtitrip lang ito. Sa grupo nila ay 6 sila, 4 na Katoliko kasama na si Foreman. At yung 2 ay galing naman sa ibang relihiyon na hindi ko nalang babanggitin. Dahil nga iba ang relihiyon ng 2, ay hindi sila naniniwala sa mga pinagsasabi ng foreman nila. Iniisip ng mga ito na loko-loko lang ito o nagpapalipas lang ba ng oras para hindi mabagot habang nagtatrabaho. Ang grupo kasi nila ay panggabi kung magtrabaho. Dahil may inaayos silang building sa Mindanao at sila ang night shift ng construction doon. Isang gabi habang nagtatrabaho sila ay nagkwento itong si Foreman tungkol sa mga lutaw dahil marami daw lutaw sa parte na iyon ng Mindanao. Sabi ni Foreman ay hindi daw sila hahabulin ng lutaw dahil hindi naman sila miyembro ng grupo na iyon o relihiyon na iyon. Tanging mga miyembro lang daw ng relihiyon na iyon ang hinahabol ng lutaw at hindi raw hinahabol ang iba pang mga grupo o relihiyon. Hindi naman naniwala itong 2 miyembro ng relihiyon na iyon at ang sabi ay hindi naman iyon totoo, kalokohan lang daw ng foreman nila. Hanggang sa parang nagkapikunan na nga sila at nagkaayaan na patunayan ang mga biro nila. Hamon daw ng foreman nila Mark, mamayang break time ng 2:30 ng madaling araw, magdala daw ng 2 banig ang 2 worker na hindi naniniwala sa sementeryo para habulin daw sila ng lutaw. At kung walang lumabas na lutaw daw ibibigay ni foreman lahat ng sahod niya sa 2. Syempre daw ay pinatulan naman ito ng 2, matapang daw talaga Inaawat na sila nila Mark dahil nga nakakatakot maglalakad doon tuwing gabi dahil sa mapuno at walang ilaw. Pero dahil nga nagpustahan na sila foreman at yung 2 kasama nila ay sige lang. Dumating na nga ang 2:30 ng madaling araw. Kinuha na nung 2 yung banig sa barracks nila at dinala. Masayang masayaw pa raw ang 2 dahil hindi naman daw totoo itong lutaw. Kalokohan lang daw. Pinipigilan daw ito nila Mark at iba pa nilang kasama pero wala talaga. Nainsulto daw talaga yung 2 sa foreman nila kaya go lang. Yung foreman naman nila ay patawa-tawa lang at payosi-yosi habang naglalakad. Medyo malapit lang naman yung sementeryo sa ginagawa nilang building. Kaya madali lang nila narating yung sementeryo. Nandoon na nga sila. Si Mark ay takot na takot pa rin dahil nga gabi na. Ngunit bakit nasa sementeryo pa sila? Pinipilit niya yung mga kasama niya na bumalik na doon sa ginagawing building. Yung 2 namang hinamon ay patawa-tawa lang. O foreman, wala naman. Kaloko nito. Amin na sahod mo. Tawanan daw ng 2 habang nakatingin at tumatawa sa foreman nila. Ang foreman naman nila ay nagyoyosi pa din daw habang nakaupo doon sa nicho. Sige lang. Sabi naman ni foreman na tatawa-tawa lang. Mga mag-aalas 3 na noon ng madaling araw. Hindi raw ito malilimutan ni Mark na kahit hanggang ngayon ay nagdadala pa rin ng kilabot sa alaala niya. Isa-isang naglabasan daw ang mga nilalang na nakalutang daw sa hangin. Balot ng tela ang katawan
Nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanilang lahat. "O, andyan na!" sigaw ni Foreman. Walang sali-salita ay tumakbo daw ang ibang kasama ni Mark kasama siya. Talagang karipas daw sila ng takbo dahil hindi lang isa, kundi lagpas 10 daw na lutaw ang nagpakita sa kanila noong gabi na yon. Nagsisisigaw daw sila palabas ng sementeryo. Samantalang ang dalawa naman ay nagtatawanan. Akala kasi nila ay nagbibiro lang ang iba nilang kasama. Pero nung tumigil sila sa pagtawa, doon na nila nakita ang mga nilalang na nakalutang at lahat papunta sa pwesto nila. Nagtatakbo daw ang mga ito at nagsisigaw ng "Ina, ina, awon lutaw." Nakalimutan ko nang tanungin kung anong ibig sabihin niyon. Sa sobrang bilis ay naabutan daw sila Mark nung dalawa. Naiwan nito yung banig sa sementeryo at tawa daw ng tawa yung foreman nila dahil naiwan lang yun sa sementeryo at kinuha yun ng foreman dahil higaan daw nila yun. Dahil sa kakamadali nung dalawa, tinamaan nila si Mark na bata pa noon. Tumumba daw ito sa kalsada. Mangyak-ngiyak daw ito kasi siya na lang ang nandoon. Iniwan na siya ng mga kasama niya. Hanggang sa dumating na nga ang mga lutaw na humahabol sa kanila. Takot na takot si Mark dahil hindi siya makagalaw sa pwesto niya. Diyos ko po, wag po ako," ang sabi niya. Pero laking gulat ni Mark dahil nilagpasan lang siya ng mga nilalang na yon. Para bang tinignan lang siya noon at hinabol na ulit yung dalawang kasama niya. Nawala yung takot niya. Paano nangyari yon? Ang sabi niya sa sarili niya. Mabilis siyang tumakbo ulit pabalik sa barracks nila. Pero hindi gaano kabilis dahil daw baka abutan niya yung mga lutaw na lumulutang sa ere. Pero nawala din daw agad ang mga ito. Kinatok daw niya yung barracks at sabi niya, "Buksan niyo ito. Wala na yung mga lutaw, wala na." Pero hindi binubuksan ng mga kasama niya. Dahil nung sinilip daw nila ay nasa puno daw ang mga lutaw. At yun ang binubunggo. Noong una ay hindi ako makapaniwala. Pero ayon sa mga kwento, ay galit na galit daw ang mga lutaw sa puno o dahon na ito. Nalimutan ko lang ang pangalan pero ayon sa kwento, pangontra daw ito sa kanila. Dahil yun daw ay hinahabol ng mga lutaw. Nakahabol na nga ang foreman nila Mark. Tinanong nito si Mark kung asan na yung mga lutaw. Doon po sa mga puno," sabi nito. Walang takot na pinuntahan nito ni Foreman at nawala na lang ang mga lutaw paglapit nito. Pagbalik ni Foreman kay Mark, tinanong ito ng bata. "Foreman, asan na po yung mga lutaw?" Nito. "Wala na, ginawa ko na silang mutya." Ni Foreman, sabay tawa nito. "Mutya? Kung alam mo ang Latin na salita, pwede mo silang gawing mutya o agimat." Yun daw ang sabi sa kanya ni Foreman. Matapos ang ilang minuto ay pinagbuksan na nga nila sila Mark at si Foreman. Tawa daw ng tawa si Foreman at pinagtatawanan yung dalawa nilang kasama. Nilait pa niya ang mga ito na sinabing hindi naman pala kayo matatapang. Ayan din ang nakuha nyo sa kayabangan nyo. Galit na galit daw yung dalawa. Kumuha daw ang mga ito ng pala at piko. At papaluin na sana si Foreman pero bigla daw nawala ito. Naririnig nilang tumatawa ito pero wala. Hindi nila ito makita. Gulat na gulat daw sila at takot na takot dahil bakit nawala yung Foreman nila. Maya-maya pa ay biglang bumagsak daw ang katawan ng dalawa. Bumagsak na lang sila sa sahig na parang nawala ng malay. Pagkatapos nun ay bumangon ulit matapos ang ilang minuto. Kumuha ng gamit sabay nagtrabaho ulit na para bang walang nangyari. Kinabukasan ay nilapitan daw ni Mark yung Foreman nila at tinanong kung ano bang nangyari. Binura ko na lahat ng alaala nila. Huwag na lang kayong maingay para hindi nila maalala. Sabi nito. Mula noon ay naniwala na sila sa Foreman nila. Pag sinabi nitong may aswang,
may elemento o may nakabantay sa kanila ay nakikinig na sila. Kilala daw na antingero ang kanilang foreman sa Mindanao. Kilala itong maraming alam sa dasal at agimat. Magaling naman daw ito sa pera at negosyo. Problema lang, hindi ito umaasenso. Ang dahilan daw ay karma daw ito ng foreman nila dahil sa babaero ito. At maraming alam na aral. Kaya hindi ito yayaman kailanman. Hindi rin daw ito nabiyayaan ng anak kahit hindi sila baog na mag-asawa. Dahilan yung mambabae na lang ito ng mambabae. Dahil nga matatapang din ang mga pamilya sa Mindanao, ninais daw patayin ang pamilya ng asawa si foreman. Kaya isang araw, habang kumakain daw ito sa isang kainan, bigla na lang daw lumapit ang isa sa mga kamag-anak ng babae at binaril ito sa likod, sa mismong ulo. Pero imbis na mamatay si foreman, tumagos lang daw ang bala at ibang tao ang tinamaan at namatay. Gulat na gulat daw ang mga tao doon, lalo na yung bumaril, dahil dikita na niyang tinutok ang baril sa ulo ni foreman. Pero tumagos lang ang bala na para bang tubig sa ulo nito. Nagtatakbo na lang daw si foreman palayo sa lugar na patawa-tawa na para bang walang nangyari. Naulit pa daw ito nung may ginayuma na babae ang foreman nila. Dinala daw niya ito sa isang motel. Matapos daw gamitin ng babae ay lumabas ito sa motel at doon pinagsasaksak ng mga kamag-anak nila. Imbis na mamatay daw ay nabasag daw o nasira ang mga itak na dala ng mga ito. Damit pang taas lang daw ni foreman ang nasira at nagtatakbo na lang ito palayo sa motel na para bang walang nangyari. Hanggang ngayon ay magkasama pa rin yung asawa ni foreman at si foreman. Natanggap na lang ng asawa nito na ganun na talaga si foreman. Pero yung angka ng babae nagbabalak pa rin na patayin ito. Pero kahit kailan daw, hindi sila nagtagumpay. Hanggang ngayon ay buhay pa rin daw si foreman sa isang lugar sa Mindanao. Maraming salamat po sa pakikinig sa ating kwento ngayon. Nais ko lang po sanang i-shout out si Kuya Leo Paulo Manalang at sa kanya pong wife at sa lahat po ng bumubuo ng blind community. Maraming salamat po sa pakikinig. At syempre sa lahat po ng nakikinig, maraming salamat po. God bless po.